meron tayo dito kaugnayan sa katawan kasi sabi niya kahit ilang bisis kayo i-baptize, hanggat hindi kayo magiging sakop ng kanyang mystical na katawan, wala pong saysay yung baptism na inyong natanggap sa tubig. Ibig sabihin, meron talagang tinatawag na magiging member sa kanyang katawan, kung yung member of his mystical body, the body of Christ. So yung baptism, hindi rin pa lang yun. Pero yung baptism ng Holy Ghost, yun ang pinaka-member ka na sa katawan ng Panginoong Jesus Kristo. So may lesson dito na nakita natin sa buhay ni Jonah. Dahil kung paano din si Jonah, kaparehas po sa paghirang sa atin na para po mangaral ng Ebanghelyo, maghayag ng kanyang kadakilaan. Pero si Jonah tumakas sa paghayag ng kanyang kadakilaan. So, ang main purpose bakit hinirang tayo? Ano sabi dyan? Para ihayag yung kadakilaan ng Diyos. Yan po yung main purpose. Yan din sinabi natin mga propeta. The main purpose why God chose us is to preach the gospel. Like Jonah, binigyan siya ng utos ng Diyos. Preach, repentance. Repentance naman yung kay Jonah. Ipangaral mong repentance doon sa Nineveh para magsisi yung mga tao na yan. So, sabi dito, sa 1 Peter na binasa natin, mahal kapatid, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Pero mo, chosen, royal, holy nation, special people, that you may proclaim the praises. Kaya sa linggo, first Sunday of the month, ay tinawag din po natin yung evangelistic crusade, na meron po tayong proclaiming and praises. Amen. Proclaiming the gospel, at singing praises to our God, of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa malulhating liwanag or kahangang liwanag. Who once were not a people but are now the people of God. Dati tayo hindi mga tao ng Diyos, pero ngayon nagiging tao na ng Diyos. Amen. Who have not obtained mercy but now have obtained mercy. Dati hindi tayo nakatanggap ng kaawaan, ngunit ngayon nakatanggap na tayo ng kaawaan or awa. So mula dito sa buhay ni Jonah, mayroon tayong lesson na makikita. Gaya ng paghirang ng Diyos kay Jonah, ganon din po tayo hinirang para maging kabahagi sa katawan ni Kristo. Amen. We have God's message. So hinirang tayo para bigyan ng message. 1 Corinthians 1:18. So, ganoon din po ating prophet. Hinirang para mabigyan ng message. Ang message na come out, binigay niya yun ang message na palabasin ang bride mula sa denomination, mula sa Laodicea na spirit. Sa alam na po natin, Laodicea na spirit ay malahininga. Nagsasabing pagmamalaki na mayaman sila at puno na ng kayamanan, yun ang laging ipagmalaki nitong Laodicea, pero dukha pala at maralita. So, may message doon ang Panginoon na come out. So, ang message, ibinigay talaga sa mahirap. Si Jonah, binigyan din ng message para sa Nineveh nga mag-repent. Okay, tingnan natin ang 1 Corinthians 1:18. Yan ay ibinigay din po kay Paul. Si Paul din ay hinirang para mag-aral ng message sa kanilang panahon. So, in every age, may prophet. Okay, basa po. 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kamangmangan sa kanila na nangakahama. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating na nangaligtas. Yun. So, another word na ginamit ito ng NIV, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So, ibig sabihin, ang message na ibinigay sa atin, ang message ng Ebanghelyo sa cross, para sa mga napahamak, ito ay kamangmangan lang. Yung ating pinagpipinto ang mensahe, kamangmangan po ito sa mga hindi naniniwala. Is that right? Pero para sa atin, ito ay power. Kaya nga, purihin ang Diyos sa mga nagpatotoo. Hindi na tumatakbo sa doktor para magpagamot. Pero, yan ang faith. Di rin natin teaching yan, ha?
na huwag kayong tumakbo sa doktor kasi nagdepende naman sa pananampalataya kasi ng tao. Kung ang pananampalataya mo'y kaya mo talaga na kahit di ka pupunta sa doktor, ay naniwala tayo ng ating dakilang Diyos ay doktor sa lahat ng doktor, huwag tayong pupunta ng doktor. Pero yung ibang mga mahina-hina naman, di rin natin sisihin na magpunta sa doktor. Right? Pero napakalaga nung malakas talagang pananampalataya na hindi magpunta sa doktor. Kasi doktor, ang pinagmamalaki nila ay sinsya. So yung doktor naman, ang pinagmamalaki, yung orasyon. Yung ano po yung ibang mga doktor, Dr. Laway. Yung iba naman, mga espiritista, ang pinagmamalaki naman yung kanilang paghandog-handog at alay-alay doon sa mga puno ng kahoy. So nalimutan ang Diyos. Pero sabi ng Biblia, wala talagang ibang nagpapagaling kundi ang Diyos. You are the God that healeth us. So Diyos lang talagang nagpapagaling. Kaya lang yung iba, ang ipinagmamalaki, medisina, kandila, ano ba yung tawas-tawas, ayun ang problema noon. Kasi imbis na ang Diyos malulhati, si tawas na ang nalulhati, si hindi na ng kandila ang nalulhati, si medisina na ang nalulhati, hindi na ang Diyos. Kaya sa atin, mayroong power ang Diyos na magpapagaling sa atin. That's the message. Pero pag marinig to ng iba, sabi-sabihin, mga mangmang yung mga tao na yan. So, kamangmangan yan. Pero para sa mga believers, this is the power. Amen. Yan po talaga. So, makita natin yan, many lessons we can learn. We are God's people. 1 Peter 2:9 and 10. We have God's message. Hinirang tayo para bigyan ng message. So, yung message sa ating panahon, dalawa. Sabi ng prophet, to restore all things, to reveal the hidden things. Yun yung dalawa binanggit niya sa 7 church ages niyang message. Okay, another. We are to go and preach. So dahil may message tayo, ulitin ko yung sinabi nating prophet, ang pinakapangunahing trabaho natin ay to preach. Amen. Ito talaga ang pinakapangunahing. Kaya lagi isiningit natin yan sa mga programa ng ating lokal, ang pagkakaroon ng evangelistic crusade to preach the message of this day. Amen. So kaya mag-invite tayo sa linggo, mag-pray tayo, kaya may overnight tayo before Sunday dahil isinama natin yan sa pananalangin. So message ng Panginoon sa Matthew 28:19, go all to the world and preach the gospel. Those who will believe, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ngayon, kung dumating ang message, alam natin kung ano yung name ng Father. Right. Son, Holy Spirit. Natanggap natin ang message, so ang pangalan ng Father, sabi ng message ay Lord, ang Son ay Jesus, Right. ang Holy Spirit ay Christ. Pagbuhin mo yan, baptize them in the name of the Lord Jesus Christ. Yan po ang sa Acts naman 2:38. Sa 2:35-36 makita natin sa Acts na sinabi niya itong Jesus ay ginawang Lord and Savior. Lord and Christ. Kaya nga, Lord and Christ. Lord Jesus Christ. Okay, yan po ang teaching. Matthew 28:20, go therefore and make disciples of all the nations. So kailangan may time tayo to preach the gospel. To share the message sa ating mga kapitbahay, mga mahal sa buhay. Invite natin sa gawain. Amen ba? So sa linggo, gamitin natin mga cellphone natin, mga Facebook, to invite. No? Share the message, invite. Hanga ako sa tinuruan ni Brother Chan. Magaling question, invite, no? Yan. Mag-share doon sa Facebook. Pero yung atin ditong kongregasyon, peace lang ang sinishare, peace. Kaya talaga tama. Peace na book. And they share the word of God in the Facebook. So dapat share tayo ng word dahil social media yan, kaya kailangan natin mag-share din ng word of God. Maraming makabasa po yan. Okay, yan po. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. So, saan ang Diyos? Nasa atin.
learning from the sins of Jonah. Okay, number one, many lessons we can learn. We are God's people. We have God's message. We are to go and preach. Yan, mga natutunan natin dyan. We can be guilty of the same sins that Jonah was guilty of. So kung ating ma-realize, binigyan na nga tayo ng Diyos ng katulad kay Jonah, pero si Jonah, ang kaniyang pagkakamali, kaya nagiging guilty siya, ano? Sino makasagot? Anong kaniyang pagkakamali? Inutusan siya papunta Nineveh. Saan siya pumunta? Tarsis. Okay, simple lang na obligasyon. Mangaral siya sa Nineveh, pero pumunta siya sa Tarsis. Simple lang. Halimbawa, musician ka. Pagdating ng linggo, inutusan ka magpunta sa church para tumugtog, pero nagpunta kasi ibang lugar. Simple lang din yan, di ba? Halimbawa, dito, bakit nabigo noong unang panahon? Nandiyan nakapaskil yung mga dapat. Nandun na yung magdevosyonal, nakapaskil na. Pero tumakas. Parang Jonah talaga. May mga ugaling Jonah dito. Diba? So kaya dapat baguhin natin yun. Tulungan tayo ng Diyos. Kung di na natin kaya baguhin, Diyos na may kakayanan bumago sa atin. That is the guilty. No? Si Jonah was guilty of that, na tumataka sa responsibilidad. So yan po ating nakikita dito sa lesson. So we can be guilty of the same sins that Jonah was guilty of. Kaya nung linggo na, banggit ko nga, ibalik. Kaya may paskil na naman ang ating birthday ko dyan. Yung mga manunungkulan naman na tatayo nitong buwan na April. Tulungan tayo ng Diyos. Simula na sa Miyerkules. Nasa linggo na. Linggo, Miyerkules. Hanggang sa matapos ang buwan ng April. Mga naka-assign na dyan, na nabunot, na pagtitingan, na appoint para gampanan ang responsibilidad like Jonah. Pero kung tatakas ka, ito, delikado. Two main divisions in our lesson, learning from the sins of Jonah. Meron tayong mga lesson dito lang kita. What he sins, where not. What he sins, where? Okay. Jonah was not guilty of inactivity. Hindi si Jonah guilty sa hindi niya pagtupad. Tumupad eh. Pag sabi, go! Umayo ba si Jonah? Umayo. Kaya lang, ang pagkakamali niya sa ibang lugar. Magsamba ka! Ang problema, saan ka nagsamba? Ibang Diyos-Diyosan. O di ba, mali din naman tao ngayon? Nagsamba din sana ang tao, kaya lang, mali na pagsamba. Sabi niya, hear the message. Ang problema din naman tao, nakinig na ng message, pero hindi naman message sa kanilang panahon. Like Jonah, nagpunta nga rin sa ibang lugar, pero hindi lugar na pinuntahan ng Diyos. Kaya sabi ng prophet, running without a message. Tumakbo siya na wala namang message doon sa kanyang pupuntahan, dahil hindi naman siya doon inutusan. Isa pang nababasa mula sa message ng ating prophet, sabi niya roon, doing God's service without God's will. Gumagawa din siya, kaya lang hindi yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. So may mga ginagawa tayo hindi pala kalooban ng Diyos para sa atin. Diyan din po dapat tayo ingat. So diyan po ang binanggit ng scripture. Hindi naman nagkakamali si Jonah, kaya hindi naman siya umaayaw. Kaya lang, lumilihis. Okay, yan po. Dapat maingat yan. So gaya ng ginawa ni Jonah, may nagawa din siya. Kaya nito, he restored the territory of Israel. Mabasa natin yan sa 2 Kings 14:25. From the entrance of Hamath to sea of Arabah, according to the word of the Lord God of Israel, which he had spoken through the servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was from God people. Yan yung binasa natin kanina. So Jonah was not guilty of inactivity. He prophesied to the Jews. So ibig sabihin, may ginawa din siya. Jonah was not wrong for preaching condemnation to the people of Nineveh. Believe God. Jonah 3:2 hanggang 10. Mababa yan? So hindi po siya nagkakamaling kundinahin. Minsan, di ba bawal ang pangundina?
Pero hindi daw mali si Jonah na kinundi na din niyang Ninive. Dahil yun ang utos ng Diyos sa kanya. Pag di sila maniwala, kundinahin mo. Arise ko to Nineveh, the great city, and preach to its message that I tell you. So, makita natin ditong napakaingat, sundan ni Jonah kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, ipangaral mo ang message kung ano lang yung sasabihin ko sa iyo. Walang bawas, wala rin dagdag. So Jonah arose went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. 40 lang kaaraw ang inilaan ng Diyos sa Nineveh at ito'y lulubog. So the people of Nineveh believed God, proclaim a fast. Kaya ang mga tao sa Nineveh naniwala sa Diyos. Sabi pa nga ng propeta, naniwala ang Nineveh kay Jonah dahil binuga siya ng isda doon sa Nineveh. At yung Nineveh, ang Diyos na kanilang sinasamba sa panahon noon na hindi pa sila pinangangaralan ay isda. Diyos ang isda. Kaya nung pinangaralan sila ni Jonas, naniwala sila nga si Jonah din anak ng Diyos. Dahil ang Diyos nila ay isda. Kaya anak ng Diyos isda. Kaya itong anak, magiging anak ng Diyos, napakalawak na nito usapin. Is that right? So the people of Nineveh believe God, proclaim and fast. So nanalangin sila, nag-aayuno. And put on sackcloth, nagdamit sila ng sako. From the greatest to the least of them. Okay, tingnan niyo ito ha. Then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water. But let man and beast to cover with sackcloth and cry mightily to God. Anong aral makita natin dito? Noong narinig nila ang aral na mula sa Diyos, magitan ni Jonah, pinuklama ng hari ng Nineveh na sundin ang sinabi ng Diyos kay Jonah at doon nagsimula sila nagsisi. Hindi na sila nagdamit ng maayos, sako na ang dinamit. At nagsimulang tumawag sa Diyos. So napakalaga yung pagtawag sa Diyos. Amen. Kahit anong mga kahirapang naranasin, mga minamahal kong kapatid. Hello. Walang imposible sa Diyos. Kaya nangyari yun. Parusahan ang Nineveh, 40 days lang ang taning. Pero pag manalangin sila, tatawag sa Panginoon, patatawarin sila at bubuhayin sila ng Diyos. Napakalaga yun. Amen. Kung may mga karanasan tayo sa buhay na medyo hirap, sumambuni sa Diyos, lumapit sa Diyos. Huwag sa tao. Kaya ang tao, limitado yan. Lumuhod, tuhod at puhunan. Sa Diyos, ilapit ang lahat ng masuliranin. At kikinhawa ka. Amen. Oh, and then if God will turn and relent and turn away from His first anger, so that we may not finish in God so their works, that they turn from their evil way, and God relented from the disaster that He had seen, He would bring upon them, and He did not do it. So dahil sa ginawa ng mga taong nagsisi sila, dahil sa pangangaral, kaya napakalaga yung pangangaral, dahil doon dumarating ang pananampalataya. Nung nagsisi ang mga tao sa Nineveh, tinatawad sila ng Diyos sa oras na yon at hindi itinuloy ang parusang binanggit na mensahe para sa kanila. Kaya itong sabi ng prophet natin, judge me, yung binanggit niya na warning before judgment. Yung message, mga warning yun. Right. Kaya kung may marinig tayong warning, just listen and have faith dahil delikado yun kung ating baliwalain. So, warning before judgment. Kaya yan ang liso naman makikita natin dito sa aral tungkol sa buhay ni Jonah. Yan po. So, Jonah was not guilty of inactivity. He prophesied to the Jews.
Jonah was not wrong for preaching condemnation. The people of Nineveh believed God. Jonah was not wrong for expecting God to keep His word. He knew God was gracious and would forgive. Jonah 4:1 and 2. But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I prayed previously to Tarsus, for I know that you are a gracious and merciful God. Alibay. Minsan may ganyan din tayo maalibay. No? Tama? Tama? Sabi niya, ang Diyos naman natin, maibigin. Mabiyaya ang Diyos, kaya okay lang. Yan, di ba? Okay lang. Sabi ng iba, hindi naman sa gawa tayo maligtas, sa biyaya naman, kaya okay lang. Yung din po yung ginamit ni Jonah. Kaya sabi ni Jonah, Lord, kaya naman ako pumunta sa Nineveh, ay sa Tarsis, dahil alam ko naman mabiyaya ka sa tao. Pwede naman, Lord, magpalit din ako ng linggo at saka mag-absent ako sa aking responsibilidad. Mabiyaya ka naman, Lord, eh. Pwede rin pala. Is that right? Pwede rin, oh. Yan ang katuwiran ni Jonah. Hello. Pwede naman di ako atin sa prayer meeting, Lord. Total, mabiyaya ka naman, eh. Yan ang katuwiran ni Jonah. Yan ang napakaliwanag, oh. But it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. So he prayed to the Lord and said, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarsus, for I know that you are a gracious. Ba't putol dyan? Gracious. Wala, putol dito. A gracious and merciful God is slow to anger and abundant in loving kindness, one who relents from doing harm. Naka-highlight siya tapos ko rin. Hindi. Blue highlight. Ano kasi? Ano to? Palyado tong kable natin, kaya di niya yan o. Di niya yung pula. Ibang kulay po yung iba kaya hindi na po. Di niya Hindi may- kailangan palitan na to. Yan o. Yan o. Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I prayed previously to Tarsus, for I know that you are, gracious and merciful, God slow to anger and abundant in loving kindness, who relents from Doing harm. doing harm. Pwede rin natin ikatwiran yan, bilang bride, di ba? Like Jonah talaga. Lord, okay lang naman, Lord. Mag-absent ako sa gawain. Loving kindness ka naman eh. Gracious ka, Lord. Di ba si Jonas ganyan? Pag-absent ako sa responsibility ko sa church, trusty ako, Lord. Di lang ako magta-trusty. Loving kindness ka naman eh. Di ako mag-preach. Di ako tatayo. Lahat na lang nakatuwiran, ginawa. Kaya nga ako tumakas eh. Sabi niya, oh, pero dapat hindi ganon. Ano nangyari kay Jonas nung tumakas? Ano nangyari? Panginahin ng isda, napahamak. Binagyo! At kinulok ng isda. Okay, gusto niyo ba yun? Kaya nga maraming bagyo sa buhay eh. Sakit-sakit, problema, kahirapan, kawalan. Bagyo na yun. Nilunok pa ng isda. Grabe. Ano yung isda? Isda ng kahirapan. Dahil dami tayong alibay. I-try nating mahalin si Lord talagang lubusan. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Walang alibay dito. Tama ba? Oo, pagkamahal natin ng Diyos ng buong puso, walang alibay talaga. So our responsibility must be done. Dahil, hindi na pa si Jonah tumakas, oh. Kaya, sa kanyang pagtakas, delikado ang nangyari sa kanya. So, learning from the sins of Jonah, what his sins were, he tried to run from his responsibility. Ano daw ang pagkakamali ni Jonah? Nangaral nga, kaya lang tumakbo sa kanyang, ibig sabihin,
tumakas sa kanyang responsibilidad. So ano yung responsibilidad natin? Dami na dito, tumatakas eh. Deacon, dapat maaga dyan sa pinto, nakaupo na. Takas. Musician, dapat maaga na dyan, nakaupo. Takas. Ano pa? Mga young people, leader, mga young people, fellowship, takas. Mga obligasyon pag Sunday, takas. Like Jonah. Prayer meeting pag Miyerkules, mas maigi pa manood ng TV. Sige, takas sa gawain, manood na lang ng TV. Puro takas. At wala talagang pagsala na lagi na lang patutuo. Hirap kami. Bakit? Dahil tinakasan mo ang responsibilidad mo. Tama. Iyan ang matutunan natin mula sa pagkakamali ni Jonah. Yan yung nung linggo, kaya sabi ko, ibalik natin ulit. Maglagay ulit ng paskil at ituldukan natin to. Sige, maging tulad kayo kay Jonah, may bagyo ka. Is that right? Tuldukan natin to. Okay, sabi ko nga nung linggo, ang gustong magpangmaga, may gawain tayo sa gabi dito eh. Ang gustong magpanggabi, panggabi, tuldukan mo rin yan. Dahil ang lahat ng tumatakas sa responsibilidad, sige, maging tulad kayo kay Jonah. God commissioned Jonah to go and preach to the people of Nineveh. Now the word of the Lord. Hindi na natin ito basahin. Haba yan. Sabi na. Learning from the sins of Jonah, he tried to run from the responsibility. God commissioned Jonah to go and preach to the people of Nineveh. Jonah instead goes to Joppa that he may go to Tarsis. Yun ang kanyang pagkakamali. So Jonah arose to flee to the Tarsis from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarsis. So he paid the fare and went down into it to go with him to Tarsis from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Kita nyo? Laking bagyong inabot niya sa karagatan dahil sa pagtakas niya sa gawain ng Panginoon. Aral talaga dito makita. Mga minamahal kong kapatid, challenge to sa atin, huwag talaga tumakas pag gawain ng Panginoon dahil maraming bagyo abutin po. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pero pag ikaw ay anak ng, sabi ng Hebrew 12, anak sa labas, bahala ka na, anak ka sa labas. Yan ang aaral natin makita dyan. So Jonah learned that you cannot run from God. Anong natutunan daw ni Jonah dito? Hindi mo pwedeng takasan ng Diyos. Pagkahirang ka talaga, bride ka, hindi ka pwedeng takasan. Pero yung nagmamalaki, wala namang nangyari sa akin, hindi ka nga anak ng Diyos dahil hindi ka nilalatiko. Pero pag anak ka ng Diyos, lalatikuhin ka talaga. Hebrew 12, basahin niyo po yun. Is that right? Amen. Pag anak ka ng Diyos, latiguhin ka. Kaya yung anak natin, pag tumatakas sa gawain, latiguhin din natin. Anak natin yan eh. Pero pag di nyo yan anak, huwag nyo nang latiguhin. Oh, Bible yan eh. Is that right? Latiguhin mo ng salita, latiguhin mo rin ng sinturon minsan. O kaya isang, yung ginagawang walis ng niyog? Ting-ting. Ting-ting, isang ting-ting. Sakit yun eh. O kaya yung maliit na sanga ng malunggay para mag-ihig siya. Nakakaihi yun. Sige anak, pag di ka sumunod sa gawain ng Panginoon, paluin kita, anak kita. Pag ayaw mo masumunod, paluin pa rin kita hanggang umalis ka na sa pulir ko. Anong ibig mo sabihin, Papa, Mama? Palayasin mo na ako? Hindi, hanggang sa mag-asawa ka na, iba ng pamilya mo. Hanggang nasa pulir kita, anak talaga kita. Kaya paluin kita. Bihirong ko yan. Anak, babasahin niyo yan, Hebrew 12. Ang totoong anak ay pinapalo. Pero pag anak daw sa labas, babayaan na lang yun. Kaya yan din, pag anak ka ng Diyos, papaluin ka talaga. Yan ang nangyari kay Jonah. Yan ang lesson. Tuloy-tuloy lang natin ito. Lesson na makukuha natin sa aral dito sa buhay ni Jonah. Okay. He tried to run from his responsibility. Number 2, God commissioned Jonah to go and preach to the people of Nineveh. Number 3, Jonah instead goes to Joppa
that he may go to Tarsus. Number 4, Jonah learned that you cannot run from God. Number 5, Jonah learned that it is both easier and better to obey God. So anong tanong dito? Are we trying to run from our responsibilities? Gusto nyo rin bang tumakas sa mga responsibility? Kaya huwag talagang tumakas. Dahil naniwala tayo na sa pagsunod ay mayroong pagpapala. Amen! God has commissioned us to go and praise every creation. So gawin natin yan. Yan. Kung nabasahin rin, anong oras na? Are we trying to run from our responsibilities? Huwag mangyari. So are we instead busy with other things? 1 Kings 20:40. Basahin natin. Advance yan na? Advance ba yan? Ay, sumipin na nga po. Sige, sige. 1 Kings 20:40. Basa pa. Anong makikita natin dyan? Inatasan tayong mangaral. Share the word sa ating mga kapitbahay, sa mga mahal sa buhay. Share the word. Word of God. Word of message of the prophet of this hour. Share this to the people. No? Basa, 20 verse 40. Sino makabukas dyan? Brother Ronel? Okay. Bukas mo na, Brad. Brad. At sa paraan ang iyong lingkod ay may ginawa rito at doon. Siya ay nakaalis at sinabi ng hari ng Israel sa kanya, magiging ganyan ang iyong katulad, ikaw rin ang magpasya. Ano daw yun? While your servant was busy here and there, he was gone. Did the king of Israel say to him, so shall your judgment be. You yourself have decided it. Sabi niya, ang iyong lingkod ay sobrang busy dito at doon. Kaya di na magsisunod sa Diyos. Sobrang busy. Pero naman sabi ng hari, ang iyong pasya ay ang iyong hukom. Ang hukom ay darating sa iyo dahil sa iyong pasya. So yung ating mga pasya, yung ating mga desisyon, meron po yang hukom na kaakibat. Kaya nga napakahalaga ang bawat desisyon dahil may kasunod yan na either gantimpala or sumpa. Dalawa lang dala doon. So yan po ang sinabi niya. Huwag natin dahilan na busy ka daw. Busy ako dito at doon. Gawin pa rin natin ang ating responsibilidad bilang mananampalataya. O tatakas ba tayo sa gawain ng Panginoon? Natusan tayong gawin ang mga bagay na yan. Huwag nating takasan. Dito, where can I go? Gusto mong tumakas? Hindi naman ako makita ng Diyos. O kaya kunting sigarilyo dito, kunting bisyo dito. Wala naman nakatingin sa akin. Pero tandaan nyo to, ang Diyos ay nasa lahat ng dako dahil alam niya ang lahat ng dako. Yan po yung talata, Psalm 139 verse 7 hanggang 11. So ang salitang omnipresent, according to the message of the prophet, because He is omniscient. Alam niya lahat ng dako. Hindi ka nandoon siya sa lahat ng dako. Kaya siya nandoon sa lahat ng dako dahil alam niya lahat ng dako. Nakita ka niya kung anong ginagawa mo. Kaya kahit anong takas na gawin mo, alam niya. Alam ng Diyos. Yan po talata. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning, I dwell in the uttermost parts of the sea. Even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. I see, surely the darkness shall follow me. Even the night shall be light about me. Nandun, alam ng Diyos. I am a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off. Ako ang Diyos na nasa iyo lang malapit. Hindi ako ang Diyos na malayo. Can anyone hide himself in the secret places? Maaari ba kayo magtago sa isang dakong di ko alam? So I shall not see him, para di ko kayo makita. Says the Lord, though I not feel heaven and earth, says the Lord, kaya walang pwedeng makapagtaka sa Diyos.
Amen? Meron bang mga katakot sa Diyos? Wala talaga. Kaya nangyari kay Jonah, tinapon sa karagatan. Okay. Huli. Ito na lang tayo sa huli. Para madali na lang. Sobrang galit ni Jonah. Pero may aral tayong makita dito. Ano na lang. Ditsuhin na lang natin ito. Dito po sa 1 Corinthians. Ano lang. 1 Corinthians 9:16 and 17. For I preach the gospel. I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. So, ano bang responsibilidad? Preach the gospel. Ano bang responsibilidad natin? You, as your responsibility given to, do that, because woe is me if I do not do what my responsibility is. Nakuha natin ang aral natin makikita dito. So, ano yung responsibilidad? Gawin natin. Kasi kung hindi daw, woe is me. Ano yung woe sa Tagalog? Kawawa. Kawawa tayo. Tayo lang maging kawawa kung lagi tayong tumatakas sa gawain ng Panginoon. Tayo lang. Pero subukan mo 100%, Lord. Bahala ka na lang mag-reward. Kahit walang masaing ako sa pag-uwi, gawin kong responsibilidad. Dahil sinabi mo yan. At ako'y naniniwala, gantimpalaan mo. Amen? Amen? Amen. At yun ang pinakamalaga. Okay, haba pa nito. So, yan lang po. Ating makita dito, gawin natin ang responsibilidad na para sa atin, hayaan natin ang Diyos ang mag-reward. Kaya, noong linggo, sinabi na ng ating mga music leader, kung sino mang nagnanais na matuto, gawin nyo dahil pinagkalooban kayo ng Diyos sa kanyang kaloob para sa responsibility na yan. Mga kababayan naman, pwede rin, mga backup singer, gawin natin. Ang mga nag-invita, gawin natin mag-invite din. Ang mga nagkakaloob, tumutulong, gawin din natin. Dahil lahat ng bagay na yan ay responsibility natin habang nabubuhay si Mawa ng lupa. Ang pagtakas ay nangangahulugan atin din na kawalan. Pero ang pagsunod ay atin din pagpapala. Amen? Purihin ang Diyos at magandang gabi ay nakita natin ang kahalagahan sa lesson na nakikita natin sa buhay ni Jonah. Pagpalain ng Diyos at magandang gabi sa bawat isa. Balik ko na po sa inyo.